Ang dami-dami natin. Sige po, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. At huwag po kayong mag-alala, hindi po tayo tatagal. At sige po, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Isaiah. Isaiah chapter 63. Verse 16. Sakto nga ngayon date 16. Tapos nasa 16 po tayo. Isaiah chapter 63 verse 16. Kung nandiyan na po kayo lahat, say aloud amen. Yan na po kayo. So sabay-sabay na lang po natin basahin. Basahin po ninyo ng inyong mga mata. Basahin ko po. At ito po ang sinasabi. Isaiah chapter 63 verse 16. Sabi po dito, Doubtless thou art our father, though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not. Thou, O Lord, art our father, our Redeemer. Thy name is from everlasting. Amen. So, ito pong Isaiah chapter 16. 63 verse 16 is part po ito ng panalangin ni Isaiah. No? Ito po yung panalangin kung sa Old Testament kasi merong mga tinatawag na prophet na sila yung nakikipag-usap sa Panginoon sa mga supplication ng mga children of Israel. Kumbaga sila yung nag-i-intervention sa Panginoon. Sila yung nagpaparating ng mga hinanaing ng mga anak ng Diyos in the Old Testament. At ito si Isaiah, itong kanyang panalangin ay panalangin niya sa Panginoon. At ito ay part ng Isaiah 63. Nagsimula po ito sa 63 verse 7 hanggang 64 verse 12. So, mahabang panalangin po ito ni Isaiah patungkol sa children of Israel sa kanilang nung sila ay nasa exile, no, sila po ay nahihirapan, sila po ay nagdurusa, no, at sila ay nakakaramdam ng kalungkutan, loneliness o paghihirap sa buhay, no, dahil din sa kasalanang ginawa po nila. No, dahil sa pagrebelde nila sa Panginoon. Amen? So, bago po natin ituloy, tayo po muna ay manalangin. Tayo po lahat ay pumikit. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po muli sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang makapag-aral po ng inyong salita. At amin po panalangin sa inyong salita na mapapag-aralan po namin in Isaiah chapter 63 verse 16. Maging pagpapala po ito sa bawat isa po sa amin at kayo po mangusap po sa amin at ito po ay tumanim po sa aming mga puso, matutunan po namin, maunawaan po namin at may apply po namin sa aming po mga buhay po Panginoon. Kayo po ang kumilo sa aming kalagitnaan. We are praying for the Holy Spirit na gumawa po sa amin sa mga oras na ito po Panginoon at patawad po sa aming mga kasalanan, pagkukulang po sa inyo at lahat po ng papuri at pasasalamat ay binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So dito po sa ating pinag-aaralan, tulad po ng binanggit ko kanina in Isaiah chapter 63 verse 16, no, ang title po nito is Our Everlasting Father and Redeemer. No, Everlasting Father and Redeemer. Actually, ito makikita din natin dito na binanggit ito dito sa ating po pinag-aaralan in verse 16. Sabi dito ni Isaiah, Doubtless thou art our father. Though Abraham, so mapapansin natin binanggit po dito si Abraham, be ignorant of us. At nung time po na ito, in this time na nananalangin sa Isaiah, ay wala na si Abraham. Patay na po siya. No, binanggit din dito si Israel, which is sino po 'yon? Si Jacob. Tama po ba? Nandiyan po kayo? No? Binanggit po dito si Abraham and si Jacob na kanilang ama dito sa lupa. Amen? Na ngayon, sabi po dito ni Isaiah, be ignorant of us. No, ibig sabihin, wala nang alam tungkol sa atin ngayon.
O ano bang nangyayari sa atin ngayon? Amen? At si Jacob, dito, o si Israel, na which is si Jacob, acknowledge as not. Hindi na tayo nakikilala. Amen? So, konting background, no, alam naman natin po na ang Panginoon, nung times na napunta ang children of Israel sa Egypt, na po, at sila po ay nahirapan doon, sila po ay inalipin, inalapusta, at ipinanalangin sila, na nakita ng Panginoon yung kanilang paghihirap, no, at nilabas sila sa lugar ng Egypt, na po, sila po ay inilabas ng Panginoon doon, papunta sa Promised Land. Amen? Sa lupang pinangako ng Diyos para sa kanila. And the time na nakarating na po sila doon, may mga nangyaring agawan ng bansa sa bansa, no, maraming gustong sumakop po sa kanila. At kung babalikan natin yung istorya, that time, in the Old Testament, hindi sila pinabayaan ng Diyos. No? Sa mga wars, sa gera, no, sa labanan, lagi silang ipinapanalo ng Panginoon. Amen? At dumating yung time na sila ay naging kampante na, naging dependent na sa Panginoon. No? At hinayaan na lang na, pagtatanggol naman kami ng Panginoon, hindi naman kami papabayaan ng Panginoon. No? Parang idinepende na lang nila lahat sa Panginoon. Inilagay na nila sa lahat sa Panginoon na wala na silang ginagawa. Amen? And then dumating din yung time na sila ay nagrebelde sa Panginoon, sila ay sumamba na rin sa Diyos-Diyosan, no? Sila ay nakalimot na sa Panginoon, o tinatawag na tumalikod na sa Panginoon, at sila ay naging lubhang makasalanang tao na. Amen? Pero makikita natin, from the very beginning, up to here, sa pinag-aaralan po natin, hindi po sila pinabayaan ng Diyos bilang kanilang Ama. Amen? Amen po? No? So makikita natin dito, mababasa po natin dito sa ating pinag-aaralan in Isaiah chapter 63 verse 16. Ang sabi po dito, doubtless thou art our Father. So ano po ba ang ibig sabihin niyang doubtless thou art our Father? No? So number one, makikita po natin dito the assurance of God's fatherhood, o yung kasiguraduhan ng pagiging ama ng ating Diyos sa kanyang mga anak. Amen. Ibig sabihin po, kahit gaano mang klaseng pagtalikod ang gawin ng kanyang anak sa kanyang ama, hindi po mawawala yung pagiging ama sa kanyang anak. Naunawaan niyo po? So sabi po dito, doubtless thou art our Father. So walang question. Sabi po ni Isaiah, ikaw ang aming ama. No, sabi po niya dito in verse 16, thou art our Father, though Abraham, so binanggit po dito si Abraham, be ignorant of us, and Israel acknowledge us not. Dahil this time wala na nga po si Abraham, wala na rin si Israel, so hindi na po nila alam kung ano yung nangyayari. But bilang Diyos at Ama, ang Panginoon ang nakakaalam kung ano po yung nangyayari sa kanila sa mga panahong ito, at nangyayari sa kanila sa mga panahong ito, no? At yung paghihirap po nila. Kaya po idinidulog ni Isaiah yung kanilang mga panalangin, yung kanilang nararanasan sa Panginoon, dahil sila ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Amen? E makikita natin dito yung assurance o pagiging fatherhood ng Panginoon sa kanyang mga anak, no? Makikita natin dito na God's relationship is personal and secure. Ibig sabihin, ang pagiging tatay ng Panginoon o pagiging ama ng Panginoon sa kanyang mga anak ay personal. It's not because of someone, no? Hindi dahil, for example, si Elisha, tatay niya si Pastor Jake, at si Pastor Jake nananampalataya sa Diyos, anak na din siya ng Diyos. No? Kailangan din niya magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at kumilala sa Diyos para siya ay kilalaning tanggapin bilang anak ng Diyos. Pero lahat po tayo ay nilikha ng Diyos. Amen? We are all created by Him.
Pero dahil sa meron tayong rebellious heart, merong tinatawag na kasalanan, yun yung naghiwalay po sa atin sa Panginoon. Amen? Katulad po ni Satan, nasa langit na siya. Nagkaroon siya ng rebellious heart. Ano po nangyari? Siya po yung pinakamagandang anghel na pinakatatangi-tangi ng Diyos. No? Pero dahil po meron siyang masamang hangarin, masamang puso, nagkaroon siya ng hindi magandang saloobin, at siya ay nagrebelde sa Panginoon, kinalabaan niya ang Diyos, kaya po siya ay pinatalsik ng Diyos doon sa langit. Kaya po nilikha ang tinatawag na hell. Dahil po doon itinatapon yung mga anghel na nagrebelde sa Panginoon. Ngayon, dahil tayo po ay rebelde din sa Panginoon, dahil tayo din po ay makasalanan, doon din po tayo mapupunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Pero makikita po natin sa ating pinag-aaralan na ang Panginoon ay tapat. Simula noon hanggang ngayon. Amen? Makikita natin sa naging history ng children of Israel kung paano sila inilabas ng Panginoon sa lugar ng Egypt, kung saan po sila ay nahihirapan, kung paano sila ipinrovide ng Panginoon yung kanilang mga pangangailangan, financially, pagkain, yung kanilang kalusugan, yung kanilang tirahan, kanilang mga matutuluyan, at yung mga pangangailangan po nila para mabuhay. No? Pero, in the end, andun pa rin yung ang tao is patuloy nagkakasala sa Panginoon. Amen? Ang tao ay patuloy na nagre-rebelde at tumatalikod sa Panginoon. Imagine niyo po sa kabila ng pagiging matapat ng Diyos sa ating mga tao, patuloy pa rin tayo tumatalikod sa Diyos. Amen. Imagine niyo po, paano pong pamamagitan yan? Let's say, nandito po tayo sa church. Umaattend tayo ng gawain. Paano natin tinatalikuran ng Diyos? Paano mo sinasabing tinatalikuran ko ang Diyos na nandito naman ako sa church, na palagi naman ako sa gawain? Kapag yung puso mo ay wala talaga sa gawain ng Diyos. Yun yung tinatawag na pagtalikod. Amen. Nandito nga tayo, pero yung puso natin ay wala dito. Yung isip natin, wala dito. That is part of rebellious o pagtalikod sa Diyos. Amen. And isa yun sa ating mga kasalanan. Parang nandito tayo, pinapakita lang natin na, kailangan nandito ako sa church. Kasi kailangan ako makita ni pastor. Kasi mapapagalitan ako. Pero yung willingness mo na pumunta ng church, yung kasiyahan natin na pumunta sa church at maglingkod sa Diyos, magkaroon ng fellowship to one and another, yun yung nararapat nating kumbaga, yun yung kailangan nating i-apply. Amen. Kaya tayo pumupunta ng church. Amen. So, imagine nyo po, sa kabila ng mga bagay na pagkukulang natin sa Panginoon, ang Panginoon ay patuloy na nagiging matapat. Amen. Kaya nga sinasabi po dito sa ating pinag-aaralan, sabi ni Isaiah, doubtless, wala nang kahit anong tanong pa, o walang anumang dahilan, o walang anumang question na ikaw ang aming Ama. So makita natin yung assurance ng pagiging tatay ng Diyos sa atin. No? Sa hindi pagpapabaya nga yung kay Kuya Raymart. Actually, merong isang kung maaalala niyo po yung after mabaptize ng Panginoong Hesukristo, napunta siya sa wilderness 40 days and 40 nights. And then nahirapan, nagutom siya doon, wala siyang tulog, wala siyang kain. Ang ginagawa niya lang, siya ay nananalangin. Andun din yung panunukso ng kaaway, na kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay itong bato. Imagine niyo po yung tanong, kung ikaw ay talagang anak ng Diyos. Ibig sabihin, anak ng Diyos, ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. Ikaw ay may pagtitiwala sa Panginoon. Kasi bakit? Ikaw ay kanyang anak.
Kaya nga sabi, uh, as many as receive Him, to them gave He power to become the Son of God. Receive. Kaya nga tinatawag yung salitang receive, tinanggap natin siya. Kaya nga ang relasyon sa Panginoon as Father, as Son, is hindi yan dahil yung magulang mo o yung kapatid mo ay ligtas na rin tayo, anak na rin tayo. It is a personal relationship sa Panginoon. Kaya nga yung mga bata o yung mga bagong mananampalataya, mahalaga na pinapaulit-ulit natin yung tinatawag na salvation. Kasi hindi naman agad yan nauunawaan, ano ba yung salvation, ano ba yung kaligtasan. Dapat talaga nating maunawaan, ano ba talaga yung ginawa ng Diyos sa akin para ako ay maligtas. Katulad ng children of Israel, sa kabila ng kanilang ginagawa sa Panginoon, sa kabila ng kanilang pagtalikod sa Panginoon, ang Panginoon bilang Ama sa kanila ay patuloy na nagiging matapat sa kabila ng hindi nila pagiging matapat. At ganun din sa atin. Tama po ba? Ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagiging tapat sa buhay natin. Tama po? Actually, maraming bagay tayong hindi pinagtatapat sa Panginoon, sa totohanang bagay lang. No? Maraming bagay tayong hindi ibinibigay na para sa Panginoon. May mga bagay tayong pinagdadamot sa Panginoon. Mga bagay na kakayahan natin. Hindi lang siya, it's not just talk about the money. It's talk about, sabi nga, your body is living sacrifice, not your money. Hindi kailangan ng Diyos yung pera natin. Kasi siya ang nagbigay sa atin yan, siya ang nag-provide sa atin yan. Sa atin yan. Ang kailangan ng Diyos, yung puso natin, tunay na pusong maglingkod sa Kanya. Sumunod sa Kanya. Sabi nga ng isang talata at tawag doon, nakalimutan ko na, tunay na paglilingkod. No? So balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Sabi dito, doubtless thou art our Father. So yung assurance na po, God's relationship is personal and secure. Ano ba ibig sabihin ng salitang secure? Sis Marcia, magaling ka sa English eh. Ano ibig sabihin ng salitang secure? Sigurado? Ano ba? Certain. Yes, tama po yun. Ibig sabihin, wala na pong, hindi na nating pwedeng questionin yung pagiging Diyos ng Diyos sa atin. Amen? Amen po, naunawaan nyo? At wala nang question, kaya nga sabi dito, doubtless eh. No? Doubtless thou art our Father. No? Binanggit dito, no? Not based on people, like binanggit po dito si Abraham and Isaac. Not because of them. Sila po ay mga tao lang na lingkod niyang Diyos, na ginamit ng Diyos. Amen? But hindi sila ang makakapagligtas sa kanila o kung sino man sa atin, kundi ang Panginoon pa rin. Amen? Amen po? So makakita pa, sabi po dito, no, our Father, our identity and security. Gulo kasi nasulat ko. Recording in progress. Sabi po dito, our identity and security came rooted in God, not in human recognition. Not because of someone, no? Hindi dahil sa kung sino man, no? Tayo ay magkakaroon na ng identity. Hindi ibig sabihin na si Pastor Jake ay ina-identify sa Panginoon, si Elisha ay ma-identify natin sa Panginoon. Hindi po ganoon, unless siya ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Amen? No? When others forsake us, we can still trust God. His unfailing remembrance. So, ang Panginoon po hindi nakakalimot. Tayo, malamang tayo ay nakakalimot sa Diyos, nagkukulang sa Diyos,
Pero ang Panginoon ay hindi nakakalimot at patuloy po siya nagiging matapat sa atin. Minsan lang may nangyayari talaga sa buhay natin na mga pangyayari na binibigay ng Diyos for us to learn and for us na lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Tama po? Amen? So, tuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Sabi dito, doubtless thou art our father, though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not. Sabi dito, thou. Sinong kausap po dito? Ang Diyos. Thou, O Lord, our Father, our Redeemer. Ano po ba ibig sabihin ng Redeemer? Sa Tagalog, as Minmin naman, Redeemer. Ay, sabihin ng Redeemer, pagtubos, manunubos. Tama. Pagtubos o manunubos. Ang sabi dito, our Father, sino yun? Sino yung Father? Ang Diyos. Our, sinong our? Tinutukoy niya. He himself, Isaiah himself, and the children of Israel is our Redeemer. Meaning to say, sinasabi ni Isaiah na ikaw ang aming manunubos. Iniligtas sila sa kanilang mga kaaway, inialis sila sa kanilang kapighatian. Amen? Amen po ba? No? Our Father is our Redeemer. No? So, sabi po dito, Redeemer o manunubos. God is not only a Father. Hindi lang siya basta Ama, but also a Redeemer. Siya po ang ating tagapagligtas. Amen? Nauunawaan po ba natin yung salitang tagapagligtas? In the Old Testament, ang Panginoon ay patuloy silang inililigtas. Inilayo sila sa kapahamakan, inialis sila sa kahirapan, sa pagdurusa, sa pain, no? Sa slavery ng mga Egyptian. No, inialis sila ng Panginoon doon, pero patuloy silang tumatalikod sa Panginoon. No? Tayo ay nanampalataya sa Diyos. Tayo ay iniligtas ng Diyos. Tayo ay tinubos din ng Diyos. Tama? Tama po ba? Ngayon, saan ba tayo tinubos ng Panginoong Hesukristo? Tinubos tayo ng Hesukristo dahil tayo rin po, tulad ng children of Israel, ay lahat po tayo ay pare-parehas nagkakasala sa Diyos. Lahat po tayo ay pare-parehas tumatalikod sa Panginoon. Lahat po tayo ay pare-parehas nagkukulang sa Diyos. Wala pong mas may makasalanan. Sabi nga nung last preaching, hindi ko alam kung ng last Sunday ba yon o last Tuesday kay Brother Albert. Sabi niya, yung sa Galileans, yung mga Galileans, tsaka yung mga namatay doon sa Tower of Siloam, no, inihalo yung kanilang dugo sa sacrifices ni Pilate ba yun, kung di ako nagkakamali. Ngayon, ang question ng mga tao, dahil yung mga yun ay makakasalanan. Pero tanong ng Diyos, sabi ng Panginoon ng Diyos sa kanila, kailangan nyo rin magsisi sa inyong mga kasalanan. Kasi bakit? Kayo din ay mapapahamak tulad nila. Ano pong pinapatukuyan doon ng Panginoong Hesukristo? Lahat tayo ay makasalanan at lahat po tayo ay mapapahamak. Hindi dahil sa dami ng gawang kasalanan mo o ano yung ginawa mo o ano yung bigat ng kasalanan mo. Amen? In the end, because of sin, lahat po tayo ay mapapahamak. Lahat po tayo mamamatay. Sa ayaw at sa gusto natin, mamamatay po tayo. Itinakda po yan sa atin. As it is appointed unto man, once to die, isang beses lang po tayo mabubuhay sa mundong to, physical. At isang beses lang po tayo mamamatay. Hindi na po tayo mabubuhay ulit pagka namatay tayo.
Amen. At it is appointed unto man once to die, after this, ano po? Judgment. Ano yung judgment po na yon? Kapag namatay ka, yung judgment, kung ikaw ay walang pananampalataya sa Diyos, sa langit ka pupunta o sa impyerno. Tama? Kaya nga po, every time na nagsosoul winning tayo, tinatanong po natin, may gusto po kami ibahagi po sa inyo. Ang tanong po namin, pag dumating po ba yung kamatayan sa inyo, kayo po ba ay nakakasigurado na sa langit kayo pupunta? Amen? Kaya nga, Redeemer. God is our Redeemer. Ang Diyos ang tumubos sa atin, ang manunubos ng ating mga kasalanan. Amen? Like the children of Israel, tinutubos sila ng Panginoon sa kanilang mga pagkakasala, sa kanilang mga dinaranas sa kapahamakan, no po, at sa kanilang ginagawang pagtalikod sa Diyos, at nandun pa rin yung pagtatanggol ng Diyos sa kanila, no, at pagpapala ng Panginoon sa kanila, at andun pa rin yung awa ng Diyos. Kung babasahin po natin itong buong chapter na ito, ang makikita po natin dito puro mercy, mercy, mercy. Ano po ba ibig sabihin ng mercy? Awa. Awa ng Diyos. Ibig sabihin patuloy tayong kinakahabagan ng Diyos. Amen? Amen po ba? No? Ganyan po kayo? No? Sabi po dito, Redeemer, manunubos, God is not only a Father, but also a Redeemer. Kaya nga, mahalaga sa isang tao magkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi po kaalaman lang, ay alam ko yan kailangan dapat manampalataya sa Diyos. Pero wala naman sa puso. Hindi po dapat nasa isip lang. Dapat nasa puso and nai-apply sa buhay po natin. Kaya nga dapat ang taong mananampalataya o nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos, may proseso po yan, wala pong madalian. Yung nakakilala ka ngayon, bukas, nabago ka na. Wala pong ganun. Proseso po yan, step by step. Kaya po may tinatawag na Christian living o Christian growth. No? Step by step, tuturuan ka maglakad, magsalita, no? Parang sa bata, tinuturuan magsalita, pinapakain. So step by step po yan. No? Kaya ang taong nakakilala sa Diyos, mayroong pagbabago nangyayari sa buhay. Amen? No? Sabi nga, 2 Corinthians 5:17, ano po sabi doon? Sige, buksan po natin. 2 Corinthians chapter 5:17. Pakibasa nga ni Kuya Raymart. Patapos naman na po tayo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Salamat po. No? So tignan nyo po sinasabi po ng verse na to para maunawaan po natin. Therefore, if any man be in Christ. Ibig sabihin, kung tayo po ay nanampalataya na sa Diyos at tayo ay may relasyon na sa Diyos, at nung tayo ay nagkaroon na po ng relasyon sa Diyos, ano po yung binigay sa atin? Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. No? John 1:12. No? At sabi po dito, therefore, if any man be in Christ, he, very personal po yan he is a new creature. Bago na siyang nilalang. Tignan niyo po old. Ano ibig sabihin ng old? Luma. Yung dati na. No? Old things are passed away. Yung mga lumang bagay o yung lumang pag-uugali mo, yung lumang
pamumuhay mo ay mababago na. At ang sabi dito, all things are passed away. Behold, sabi po dito, pansinin nyo, ano yung sunod na sinabi? All. Ibig sabihin lahat. Hindi sinabing, ito lang yung babaguhin mo. Ito lang yung mababago sa'yo. Tulad po ng sinasabi ko, hindi yan isahang pagbabago. May proseso po yan. Step by step, depende po sa willingness nating sumunod at magpasakop sa Diyos. Kaya ang sabi po niya dito, all, lahat, no? Lahat ng bagay ng dati mong buhay, things are become new, mababago na. Kung tayo ay nakay Kristo na. Ibig sabihin, kung tayo po ay nakay Kristo na, ang Panginoong Diyos ang tutulong sa atin para tayo ay mabago. No? Yung ating buhay, yung ating pag-uugali, yung ating pag-iisip. Amen? Amen po ba? No? All things are become new. Amen? So balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Isaiah chapter 63 verse 16. No? He is our Redeemer, or ang ating manunubos. Saan tayo tinubos? Sa ating mga kasalanan, sa apoy ng impyerno. Bakit tayo kailangan tubusin? Kasi nga tayo ay makasalanan. Bakit tayo kailangan tubusin? Bakit tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno? Dahil po sa ating kasalanan. At dahil sa kasalanan, pupunta tayo sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, no, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. In the Old Testament, andyan yung prophet, andyan yung God intervention. But in the Old Testament, in our time, no, we are living in hindi na tayo namumuhay in the Old Testament, which is by law. We are living now by the grace of God. Kasi kung aaralin natin in the Old Testament, yung mga tumatalikod sa Panginoon, kung babasahin niyo po, ini-stone to death, kinakain ng lupa. Amen? Pero hindi na po natin tatalakayin yan. Ang maganda po ngayon, tayo po ay may biyaya ng Diyos na kanyang pinagkaloob. No? Kaya ang sabi po dito sa ating imagine nyo po sa kabila ng pagiging makasalanan natin, karapat dapat ba tayong tubusin ng Diyos? Sa kabila ng pagiging pagtalikod natin sa Diyos, tulad ng children of Israel, sa kanilang pagsuway, pagtalikod sa Panginoon, patuloy pa rin silang iniibig ng Diyos. Patuloy pa rin nagiging matapat ang Diyos sa kanila. Katulad po sa atin, no? Patuloy nagiging matapat ang Diyos sa atin. Patuloy tayong iniibig at tayo pa ay kanyang tinubos. Amen? No? Our hope is secure. No? Because God's redemption is unchanging, eternal. So, ibig sabihin, kapag tayo ay mananampalataya na sa Diyos, at totoong nanampalataya tayo sa Diyos, yan po ay sigurado na at hindi na mababago. Tama? Amen? Tama po ba? No? So sabi po dito, no? Tapos na po tayo. Sabi po dito in chapter 16, Thou, O Lord, art our Father, our Redeemer. Thy name is from everlasting. No? Para po sa ating conclusion, in times of exile o paghihirap, loneliness, or abandonment, no? We can cry to the Lord. We can still talk to Him. We can still pray and come to Him. No? Iluhod natin sa Kanya yung ating mga panalangin o yung ating mga nararanasan. No? At patuloy po tayong
magtiwala sa Kanya. Trust in God's eternal fatherhood and redemption. He will never forget His children. Hindi po tayo papabayaan at kakalimutan ng Diyos. Marahil tayo makakalimot sa Diyos, pero ang Panginoon ay hindi po makakalimot magpakailanman. He is everlasting. So yun lamang po, at tayo po ay manalangin na. Tayo po lahat ay tumayo at tumikit manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita na amin napag-aralan sa gabi pong ito in Isaiah chapter 63 verse 16 na tumutukoy po dito yung inyo pong pagiging magulang sa amin. Hindi lang magulang bilang aming Diyos, bilang aming Redeemer po Panginoon, at bilang aming tagapagligtas po Panginoon. Salamat po sa patuloy na katapatan niyo po sa aming mga buhay, sa kabila po Panginoon ng hindi po namin pagiging matapat po sa inyo, sa kabila po Panginoon ng aming pagtalikod po sa inyo. Panginoon, never po kayong tumalikod po sa amin, at patuloy niyo po kaming iniingatan, ginagabayan po Panginoon, at pinagpapala po Panginoon. Panginoon, nawa po Panginoon sa gabi pong ito sa amin pong napag-aralan sa inyong salita, ay ito po ay mangusap sa bawat isa po sa amin. Mapabago man kami dito o matagal na po Panginoon, I pray Lord na ikaw po ang mangusap sa bawat isa po sa amin, at may apply po namin ito sa amin po mga buhay po Panginoon, at tulungan niyo po kami na patuloy magtiwala at patuloy magtapat po sa inyo po Panginoon. Patawad po sa aming pagkukulang, pagkakasala, at lahat po ng papuri at pasasalamat binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.